Hola from Barcelona! Isa na namang araw na puno ng saya at adventure ang nangyari today nang wala sa plano. Nang dahil sa Chorizo Filipino ay marami kaming na-receive na regalo. Dadaling ko na rin kayo sa isang cheese factory at tutulungan ng bagong kaibigan na gumawa ng jam. At ang mga asawa namin mamayang gabi ay pa-party at kami ay iiwan. Good morning. Ito na nga ang date ng ating bakasyon dito sa Donosio, San Sebastian, Spain. Sa mga hindi pa nakapanood sa day 1 ng bakasyon nating ito, 4 days kami magstay dito. Nag-rent lang kami ng bahay na kakasya ang 16 na tao. Pero ngayon 12 na lang kami kasi di nakasama yung isang grupo. Sa bakasyong ito, may kanya-kanya kaming role ng mga kaibigan ko. Ako at ang asawa kong tumatayong chef ng grupo. Merong cleaner, planner at organizer. Ang mga asawa naman namin ang kalimitang banker. At merong isa na freestyler, aka the go with the flow one. Hulaan nyo na lang kung sino dyan. Bago syempre umpisahan ng araw, kakain muna tayo. Nagluto mga chefs nyo ng itlog at bacon. Nagpa-partner dito sa tinapay na may kamatis, sa tinatawag na pan con tomate. May cheeses at cold cuts din kami, muffins at cookies, at prutas pang balanse. Ayan nga palang outfit ko. Dahil siguradong buong araw na naman tayo sa galaan, nag-running shoes na ako para kaya ko rin habulin itong mga anak ko. Bukod sa pagiging chef, hairstylist din ang lola nyo. Sisingilin ko na lang sila kapag lumaki na. Sa ngayon, utang na lang muna. Ang plano ng planner namin today, wag magplano. Dahil maganda naman itong lugar kung saan kami nagrentang bahay, i-enjoy na lang muna daw namin ito. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kung saan na lang daw kami dalhin ng tadhana, sabi nung isa. Ang ganda naman ng tadhana niya. Nakapulot ng 20 euros sa pagyuko-yuko niya. Sa taas kasi kami nakatingin. Puno naman sana sa walnuts kasi ang tinatarget namin. Pero wag daw kami mag-alala. Ipangkakapin na lang namin ang euros niya. Andito nga pala tayo ngayon sa Upazan, Inastiaso, sa probinsya ng Gipuzkoa, Basque Country ng Spain. Kung napanood nyo na ang day 1, doon ipinakita ko mga pwede nyo makita dito. Hindi rin ito kalayuan sa city ng San Sebastian. 30 minutes away lang. Easy access sa city life na pwede ma-experience sa authentic Basque hinterland. Dito kami napadpad sa paglalakad namin. Naghahanap kami ng bakery para bumili ng tinapay para sa tanghalian. Nakakita naman itong mga bata ng playground. Kaya yung mga lalaki na lang inutusan namin bumili dyan. Ang bubongga na kanilang mga playground dito. Kung sa Pilipinas ito, may bayad na siguro. After ng kalahating oras, itinawagan na kami ni Chef Jaume. Yung mga inutusan pala namin bumili ng tinapay ay mga nagbi-beer na. Hinihintay daw nilang maluto mga tinapay na in-order nila. Hindi ako naniwala kaya tinignan ko talaga. Dahil magandang sikat ng araw at wala namang kaming plano, ay tumambay na lang kami dito. Wala namang mga sasakyan na dumadaan, kaya safe din magtatakbo dito ang mga anak ko. Yung planong kape ay naging tsakuli. Ang typical wine na kailangan nyo tikman kung pupunta kayo ng Basque Country. Bumili na lang kami ng chips at olives pang pulutan. At in-enjoy namin halos ang 2 oras namin pagtambay dyan. Pinigyan ko ang may-ari ng Chorizo Filipino. Yan lang kasi ang baon ko. Nag-ihikas yung anak ng aking kaibigan. Gusto lang namin magpasalamat dyan. Bibigyan daw kami ng damit kasi ni isa sa amin walang baong damit na pampalit. Sobrang bait ni ate. Please bisitahin nyo siya kung magagawi kayo dito. Ang sarap-sarap din ng mga tinapay niya. Sa tabi lang ng Cabela Coffee and Bakery Shop ay meron ding restaurant. Ang Itoriondo Jatetxea. Lumipat naman kami para kako mag-appetizer. Pero nauwi na rin sa tanghalian. Grabe, sobrang luma na rin ang restaurant na ito. 155 years old na nung kinumpute ko. Pero naon na daw itong fountain sa gilid namin. 166 years old na at lumang-luma na rin. Pwede pa kaya inumin ng tubig dito? Yan ang unang tanong ko. Bahala ka na daw sa sarili mo, parang yan ang nakalagay. Pero mukhang safe naman kasi dito naguhugas ng pitchal si kuya at kumukuha ng tubig para sa mga customer niya. Maraming in-order mga kasamahan ko na pagkain. Nung una nag-umpisa lang sa tikim-tikim, pero hanggang sa napuno na yung table namin. Grabe, halos di na ako makahinga. Kung kumain itong mga kaibigan ko para nakaubos ng hininga. Kelaya. ¿Pueden dejar la manguea, por favor? Sí, esto es una puta locura, tío. After meal, very typical naman dito sa Basque Country liquor na ito na tinatawag na patsaran. Gawado ito sa slow berries na binabad sa anis. Matamis at fruity alcohol ang lasa. Pinipili talaga ako na Chef Jaume na tikman lahat ng bago sa aking paningin. Hindi yan titigil hanggang hindi ko nasusubukan. Para nga naman daw may dagdag kaalaman. Dahil natuwa kami kay Kuya John, ibinigyan namin siya ng Chorizo Filipino. Tinanong niyo kami kung saan kami nag-stay. Dito nalaman namin anak pala ni Lola Carmen itong server namin. Si Lola Carmen nagbigay sa akin ng maraming gulay nung day 1. Ito palang restaurant na kinakwento niyang kanya noon. At ang anak na pala niya ang nagpapatakbo ngayon. Na-appreciate doon ni Kuya John ang Chorizo Filipino. Kaya in return, binigyan niya din kami ng kanyang homemade chorizo at keso. Tatawagan din doon niyang kapatid niya na siya may-ari ng cheese factory sa tabi ng bahay kung saan kami ngayon nakatira. At para bigyan kami ng free turn ng kanyang kuya. Kaya nang madali na kami umalis kasi in 1 hour may lakad daw ang kanyang kuya. Parang imposible na kako kami makaabot doon kasi ang layo pa ng lalakarin at ang mga bata ay ang babagal din. Buti na lang matalino ito sa Chef Jaume. Bumili siya ng candy para magpahabol sa mga bata at nung naubos na ipinalipad na niya. Natatanong ko ng bahay namin na pag-umayari ni Lola Carmen. Kung interesado kayo na internet ng bahay niya, eto isearch nyo lang sa Google, Inquita Etxea. Grabe dito pa lang kami dito ay parang mahal ko na agad ang lugar na ito. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, next year ibabalik tayo. Napagdesisyon na lang namin dumaan sa bahay at kunin ng van.
So, sobrang tirik kasi ng aming pupuntahan, baka wala na kaming maabutan. 3 minutes drive lang naman. Pataas ng mundo kay marami kaming mga hayop na nadaanan. May kabayo at ang mga baboy dito may freedom. Sa wakas, naabutan namin si Kuya Joseva, ang pangalan ng anak ni Lola. Wala nang patumpik-tumpik, ipinasok agad kami ni Kuya. Sayang, hindi doon namin makita ngayon kung paano mag-produce kasi tapos na. Pero dito pinakita niya sa amin bawat machines at kinuwento niya sa amin ang proseso para aming ma-imagine. Pinalabas nga pala namin diyang kagad ng mga bata. Baka kung ano-ano pang hawakan, nakakaya naman kay Kuya. Sobrang linis pa naman ang lugar niya. Ipapakita naman daw niya sa atin ngayon ang kanyang hearing chamber. Nang laki ang mga mata ko at lumaki ang butas ng ilong sa bango ng kanyang mga keso. Ipinasok niya kami sa iba't ibang room ng factory na ito. Ito mukhang inaamag na. Pero ganyan talagang pag-process sa popular and typical cheese ng Basque Country, ang Idiazabal. Nakalimutan ko kung paano i-pronounce, kaya tatype ko na lang dito ang pangalan para sa mga gustong malaman at tumikim. Goyni nga pala ang brand ng mga cheeses niya. May iba't ibang variety din siya. Bumili kami ng isang buong Idiazabal. Hahati-hatiin na lang namin sa 3 pamilya. May pabonus sa cheeses pa si Kuya Joseva. Ipinabacuum na lang namin at iuwi na lang namin sa shop namin para doon na lang hatiin. Dito sa bahay, tinatali na namin ang mga naging expenses namin ngayong araw para wala na kami mga utang sa isa't isa. Habang nasa terrace, nakita ko na ulit si Lola Carmen. Bumaba daw ako at may ibibigay daw ulit sila sa akin. Hindi tayo pupunta ng empty-handed kaya ibinigay ko na lang itong mga baon namin. Nakakahiya na kasi. Sobrang bait nila. Malay mo, baka ipapamana na rin niya sa akin ang bahay niya dito. Kaya magpakabait tayo. Buti na lang may baon kami mga cold cuts at products na gawa nitong asawa ko. Dinagdagan ko na lang ng Ola from Barcelona tote bag na nakatago sa kotse ko. Ibinigay namin ito sa manugang ni Lola Carmen na si Claudia. Naging mas close na kasi kaming dalawa. Kumuha daw ako ng gulay. First time ko makakita ng ganitong tipo ng sayote. Paano ko kaya lulutuin ito? Lagyan ko doon ng breadings at iprito. Dito sa lamesa nakita kong busy si Lola. Kaya sabi ko tutulungan ko siya. Nagbabaan na rin dito mga kaibigan ko. At lahat kami tumulong sa kanya. Gagawa daw siya ng membrilyo. Nagawa sa mga tinanim niyang mansanas. Ang membrilyo ay parang jam pero pinatigas. Mansanas Reineta nga pala kung tawagin dito sa Spain ang mga mansanas na ito. Kalasa lang din siya ng mansanas na medyo maasim. Sobrang lutong at malaman. Today hihiwain lang daw namin at lilinisin. Bukas na daw niya isasalang sa lutuan. Bibigyan daw kami ni Lola pagtapos na. Naglabas din si Claudia ng inumin at pinag-bake na rin kami ilang mansanas para mamaya daw hapunan. Sobrang saya ng araw na ito. Totoo pala talagang kasabihan na sometimes the best adventures are the ones you did not plan. Ginabi na kami sa kakwentuhan. Hindi ko na na-videohan pero ako na rin na nagluto ng aming hapunan. Para sa mga bata at kaming 3 lang naman. Kasi pinayagan namin ng mga asawa namin na maglakwat siya o mag-clubbing. Bahala na sila dyan. Basta ang usapan, bukas kami mga girls naman. So hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Sa day 3 maglalashing tayo. Charis. Hanggang sa susunod. Adios!